Manda na ang lahat, simula na ang session sa hukumang ito. Ang kaso ngayon ay sa pagitan ng bayan ng San Mateo Rizal laban sa pribadong may-ari ng lupa sa San Mateo Rizal sa pag-convert nito bilang dump site. Handa na ba ang prosekusyon at depensa? Handa na po, Your Honor. Handa na rin po, Your Honor. Pakinggan natin ang pambungad na pahayag mula sa prosecution. Your Honor, ako ay kumakatuwan sa bayan ng San Mateo Rizal. Nais namin patunayan na bawal gawing dump site o maging tapunan ng basura ang pribadong lupa na nasasakupan ng bayang ito. Nababahala na ang mga taong naninirahan dito dahil nagkakaroon na ng masamang epekto sa kapaligiran lalo na sa kalusugan ng mga nakapaligid dito. Your Honor, salamat po. Your Honor, ako ay kumakatawan sa pribadong may-ari ng lupa. Nais ko depensahan sa umaakusa na maaaring gawing dump site ang pribadong lupain na nasasakupan ng San Mateo Rizal. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang lupain na ito ay isang pribadong pag-aari. Your Honor, salamat po. Maaari nang tawagin ang witness ng prosecution. Mangyaring itaas ang iyong kanang kamay. Nanunumpa ka bang sasabihin ang totoo, lahat ng katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan sa kasong ito? Oo, nanunumpa ako. Maaari mo nang simulan ang iyong pahayag. Your Honor, ako ay member ng isang NGO na nangangasiwa ng kaligtasan ng kapaligiran at mamamayan. Sa video na aming isinumite sa sesyong ito, makikita na kumuha kami ng mga samples ng tubig na dumadaan sa ilalim ng dump site at napag-alaman namin na kontaminado na ang tubig. Napag-alaman din namin na ang tubig na umaagos sa Wawa Dam at Boso-Boso River na umaagos naman sa Laguna de Bay ay kontaminado na din. Ang resulta ay pinaalam na namin sa DENR. Your Honor, salamat po. Abogado ng depensa, may katanungan ka ba sa witness? Salamat, Your Honor. Ngunit ako ay walang katanungan sapagkat ang witness ay miyembro ng isang NGO at hindi sangay ng pamahalaan. Maaaring may naganap na sabuatan sa pagitan ng witness at prosecution. Nais ko lamang ipaalam na pinapatunayan sa isinumite naming dokumento noong November 17, 1988, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang kalihim ng DENR, DPWH at ang pribadong may-ari ng lupa na kung saan ang lupain ay gagamitin ng DPWH at ang may-ari ng lupa ang mga ngasiwa sa naturang dump site. DENR na po ang magbigay ng pahintulot at malabong magkakaroon ng kontaminadong tubig sa paligid nito. Your Honor, salamat po. Maaari nang tawagin ang pangalawang witness ng prosecution. Mangyaring itaas ang iyong kanang kamay. Nanunumpa ka bang sasabihin ang totoo, lahat ng katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan sa kasong ito? Oo, nanunumpa ako. Maaari mo nang simulan ang iyong pahayag. Your Honor, ako po ay kumakatawan sa DENR. Sa aming pagsisiyasat, ang lupang paksa ng Memorandum of Agreement at pag-aari ng DENR ay bahagi ng Marikina Watershed Reservation Area. Ang resulta, ang Community Environment and Natural Resource Office ay inirekomenda na ipatigil ang pagtatayo ng landfill at dumping site. Napagtanto ng ahensya na ang Memorandum of Agreement na pinasok noong November 17, 1988 ay isang malaking pagkakamali dahil ang lugar na napagkasunduan na maging isang basurahan ay bahagi pala ng Marikina Watershed Reservation. Sa kabila ng iba't ibang pagtutol at mga rekomendasyong itinaas ng mga ahensya ng gobyerno, ang Opisina ng Pangulo sa pamamagitan ng Executive Secretary Ruben Torres, nilagdaan
at inisyu ang Proclamation No. 635 noong August 28, 1995 na nagsasabing hindi kasama ang Marikina Watershed Reservation sa ilang parcels ng lupa na gagamitin bilang sanitary landfill sites at ibang pagtatapunan ng basura sa ilalim ng administrasyon ng Metropolitan Manila Development Authority. Your Honor, salamat po. Order in the court. Sa kasong ito, dinidesisyonan ng hukumang ito sa ilalim ng batas ng Republic Act No. 9003 o ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay naguutos na ipasara ang landfill at dump site ng San Mateo, Rizal. Ito ay upang maprotektahan ang supply ng tubig sa bayan at sa mga karatig bayan. Ang San Mateo landfill ay mananatiling sarado. Una, ito ay may masamang epekto sa kapaligiran. Pangalawa, ang mga pinagmumula ng tubig ay dapat palaging protektado. Ipinakita ng mga ulat na ang mga pinagmumula ng domestic supply ng tubig ay maaapektuhan ng paggamit sa mga lugar bilang dumping site at nakakaapekto ng malaki sa ecological balance at environmental factors ng komunidad. Tungkulin ng DENR na pangasiwaan at pangalagaan ang mga natural resources ng bansa alinsunod sa konstitusyonal na karapatan sa isang balanse at malusog na ekolohiya na isang pangunahing legal na karapatan kaugnay sa tungkuling iwasang sirain ang kapaligiran. Court is adjourned.